maganda yung talumpati ni Senadora Amy Marcos. Importante dun sa bahagi na yon yung sinasabi niyang accountability. Kasi ito ang pinakaginagamit ng mga nasa social media, ng ibang mga pumapanig pabor sa impeachment na kailangan daw i-hold accountable si Vice Presidente Inday Sara. Hindi nila ine-explain kung bakit pinipilit nila na dito sa impeachment court when we all know and the Constitution is clear, kumbaga, dun sa execution ng mga previous impeachment cases, maaaring maging political ang boto dito. So they don't take it to regular courts because nagka-count sila on political decision making. Ma'am, based po sa magiging composition ng 20th Congress, anong fearless forecast mo, ma'am? Ito ba i-adapt nila? Ito ba tatanggapin nila yung trabaho ng 19th Congress? Noting na andyan pa rin si Senate President Chis Escudero, madadagdagan ng mga bagong abogado at mga pangalan, mga senador. Nakikita ko na magiging malaking debate ito. How it's going to end up, hindi tayo sure. Pero base dun sa make-up ng parating na Senado, magiging interesting ang debate dito, ang mga labanan dito. Kasi andyan naman din si Congressman and now incoming Senator Marcoleta. And this will lead to very interesting debates. Bukod pa dyan, mayroon pang nakahain na mga petisyon sa Korte Suprema, yung final ni VP Inday mismo tungkol dun sa fourth complaint, at yung mga dagdag at final na petisyon ni Attorney Torion. So, kumbaga may mix yan. Yung incoming Senate, yung make-up niya, yung mga issues na i-discuss o posibleng ibasura, plus yung mga petisyon na nakahain sa Korte Suprema. And by the way, magbabago din yung sa House. Magbabago din ang prosecutors dun sa House. Kung kaya't mahalaga yung isang direktiba ng Senado dito. Sabi ng Senado, kailangan ipahayag ng Kongreso, ng House of Representatives, kung ito ay interesado pang i-prosecute in the 20th Congress yung pagpapatuloy ng impeachment trial. Opo ma'am, bago lang si Partner Admar, patapos po na magbotohan ng 18-5 kagabi, abay nag-privilege speech po, nagsalita si Senator Amy Marcos. Sabi niya, hindi ito patungkol sa issue ng hustisya o paggamit sa pondo ng bayan. Ito ay issue po ng politika dahil ayaw ng mga proponents ng impeachment na tumakbong presidente sa 2028 si VP Sara Duterte. Anong masasabi mo doon, ma'am? Very interesting. Actually, maganda yung talumpati ni Senadora Amy Marcos. Importante dun sa bahagi na yon yung sinasabi niyang accountability. Kasi ito ang pinakaginagamit ng mga nasa social media, ng ibang mga pumapanig pabor sa impeachment na kailangan daw i-hold accountable si Vice Presidente Inday Sara. Unfortunately for them, marami po may kaso na sa COA as enumerated by Senator Amy. May ilang mga kaso na nakahain at ang mga kaso na ito administrative at mayroon ding criminal. Remember, under investigation siya noon sa NBI. I think fina-file na sa DOJ yung isa dun sa articles of impeachment. So even as we speak, pwede pa nilang dagdagan yung mga kaso doon sa regular court, so sa regular sa justice system. Pwede silang magpa-imbestiga sa Office of the Ombudsman. Maaari silang mag-file ng probable cause sa DOJ kung sa tingin nila may mga krimen pa na kinumit si VP Inday. Tatandaan natin, hindi po siya immune from suit unlike the President. So, yung pag-choose ng impeachment, it is just one among several choices of means to make her accountable. So, wag silang maghahanas. Kumbaga, nakikita natin that it is a propaganda war at isang malaking bahagi ng propaganda war na yon, yung pagka-claim na gusto nila lang i-hold accountable si VP Inday with the many cases against her and many cases they can still file. That is accountability. That is holding her accountable. Hindi nila ine-explain kung bakit pinipilit nila na dito sa impeachment court when we all know and the Constitution is clear, kumbaga, dun sa execution ng mga previous impeachment cases, maaaring maging political ang boto dito. So they don't take it to regular courts because nagka-count sila on political decision making. So tama si Amy.